Okay, welcome back mga boss. At ito nagbabawas pa rin tayo na nakapila dito. Nadalawa na nabawas. So nakadalawa na tayong Concert 502A. Yan. So itong gagawin natin mga boss ay Sakura na naman. Tatlo to, bali tatlo tong dala ng customer natin. Taga Antipolo ata to si Kuya Leo. Ito parang taga Antipolo din tong may-ari si ano to? Number kasi pangalan niya si Ila J ata yun. 02, iwan ko. So taga Antipolo, tatlo to. 5 talaga ipapagawa niya, sabi niya 3 muna. Tapos ang dala niya ay Sakura 733. Ito nga. Tapos may dalawa pa magkasama nasa likod ko, si A5 at saka Yumak ata. Itong nag-iisa na solo, ito muna unahin natin. Ayon sa record ko nung nilista ko to, ang sabi dito ay na-stock. So ngayon siguro tanggalin ko muna yung nakatali po. Tanggalin ko muna siguro yung niya. Tapos itisting natin. Ayan mga boss, Sakura 733. Mukhang na-stock nga yan. Mapapansin nyo puro kalawang na yung kahan yan. Siguro kailangan nating kulang na, wala pa naman ako panglagay dito. Kulang na yung siguro tingnan ko muna yung loob kung gaano kalala para masabi ko sa may-ari. So ito na mga boss yung loob niya. Parang umaalog na rin yung capacitor niya. Teka lang. Tsaka hindi na rin maganda yung condition niya. May mga napansin agad tayo dyan na may mga kunting kalawang pa. Malalaman natin yan pag nilinis natin. Sunog na rin yung E20 na Tsaka yung fuse. Yan, napansin agad natin yung isa. Naka jumper na lang. Naku po. Tapos wala na siyang cover dito, hindi na naibalik. Baka may gumawa, nakalimutang ibalik. Kadalasan sa mga ganitong na-i-stock, sure ball yan 100% na sira yung mga potentiometer. At pag ganitong 733, ang dami kasi nitong pihitan. Kailangan makausap muna yung may-ari kasi bukod sa maraming papalitan, marami ding may mga kinalawang, double check. Baka mapasubo din sa gastos yung may-ari o depende kasi may mga customer din ako na nagbibigay ng go signal, pero pag nalaman din yung singil sa bandang huli, nagugulat din. Lalo na marami niyan. Nakagawa tayo ng gano'n na akala ko nagkakaintindihan na kami ng customer, yung pala hindi pa pala. Kaya ginawa ko ng ginawa, pinalitan ko lahat. Hindi pala nagets yung ibig ko sabihin. Ayun, nagulat sa bandang huli. Bakit ka babayaran ko? Yung blower na to, na lang nilagay na lang Hindi na to yung Siguro bago natin to simulan, antayin ko muna mag-reply yung customer para malaman natin. Okay mga boss, so nakausap ko na yung may-ari nito. Ako na daw ang bahala. So ano bang gagawin natin dito? Kakalasin muna natin katulad ng daily routine natin dito o yung kadalasang ginagawa. Kalas, tapos labhan, then palit potentiometer. Yun ang gagawin natin dito mga boss. Mga boss, so nakalas ko na yung mga potentiometer. Yan. So tatanggalin ko pa yung relay at nakita natin na ito yung sitwasyon pala ng likod. Nakapang na lang yan na nakailang repair na to, sabi ng may-ari. Bago na i-stock, nakaisang gawa pa daw, tapos hindi naman tumagal, nasira agad. Kaya in-stock nga nila. Yun, andito na nga yung resistor na nakakabit. So tanggalin ko lang tong relay. Tapos hugasan ko muna, linisan ko muna yung kasi malikabok masyado yung matanggal yung dumi at makapagsimula tayo. Yung dito, hindi ko lang alam kung meron akong pamalit nito, pero try ko nga pag pumunta ako ng ground. Okay mga boss, so tapos na natin dito sa mga potentiometer. Bali may additional pala na gagawin dito, papalagay ng bluetooth, pero saka na yun. Focus muna tayo dito sa mainboard naman yung gagawin natin. Ano ba gagawin natin dito mga boss? Papalitan natin yung fuse na yan, ng fuse na ganito kasi naka jumper na. Tapos napansin ko dito yung nagkaroon na ng corrosion. Ayan, lilinisan natin yan. Din i-check din natin itong mga piyesa-piyesa dito kung sakaling may papalitan katulad nito na nasunog
check natin yung mga kinalawang. Kung wala naman, continue tayo. Tapos yung ditong resistor na 220, palitan natin, ilagay natin sa taas. Then i-check natin tong check natin tong mga tsaka ito. Tingnan ko kung mayroon akong mahaba para maibalik natin sa heatsink. Dapat kasi nakakabit talaga sa heatsink yan, yung bias transistor. Dito may mga konting kinalawang, ayan. Siguro yan papalitan natin. Isa-isahin lang natin mga boss hanggang sa madali natin to. Tapos ibabalik ko na yung relay dito. Itong dalawa medyo hindi na ganito yung kulay niya, sunog na. Papalitan natin yan mga boss. Yun lang, update ko kayo pag nagawa ko na. Mga boss, na-address ko na lahat ng mga concerns ko dito, yung mga dapat palitan katulad ng mga kinalawang, may mga nasunog dito na pyesa, yan. Tsaka yung dyan sinasabi ko na papalitan, pati yung fuse, naayos na natin. Ano pa ba? Yung mga ito, bagong palit to kasi napansin ko yung paa niya. May nag-start na rin yung corrosion, ayan oh. Kaya pinalitan na natin, ayan oh. Tsaka hindi na rin maganda yung niya, yung loob niya. Medyo semi-deform na rin siya. Yan, yung isa mas malala. Kalawang talaga oh. So may nakita tayo ditong parang deform na talaga eh. Katulad nito, yan. So nagpalit tayo nito para all good. Then itong resistor na 10 ohms na 3 watts. Tapos yan yung mga konting kalawang, yan mga inayos natin. Then next step natin ay assemble ko na lang, then magti-testing tayo para malaman natin kung all good na, kung wala nang problema. Ngayon kung loloobin at nagbunga yung pagtsatsaga natin sa amplifier na to, aandar na to. Pero kung may iba pang problema, troubleshooting pa tayo. Okay mga boss, na ibalik na natin, ayan. So mukhang malinis na. Yung kaha na lang, bahala na siguro yung may-ari magpintura nito. So nilagay natin yung gitna lahat ng pita niyan maliban sa dalawang volume. Naka-standby yung tester natin just in case may problema. Nakadaan pa rin po yan sa test valve, nasa baba. So power on na natin. Ito muna yung unang tingnan natin kung mag-switch yung relay. Ayun, nag-switch na. So ito muna ang tataasan natin, then pipihitin natin to. Ayun, meron na. Babaan ko muna, mukhang malakas. Yan, meron na. Gabi na, medyo lipat natin sa kabila. Okay na mga boss. Try natin yung okay. So ayos na siya, yung mic na lang. Maghanap pala ako ng mic. Itesting ko na lang mamaya yung mic mga boss. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Hindi tayo nakapag-prepare ng mic. So testing ko lang mamaya. Yung sa terminal, wala akong nakuha ang nito. Wala akong nakuhang tawag dito, speaker terminal na ganitong design. Tingnan ko lang sa online kung may makukuha ko. Pero sabi ng may-ari, daw ito eh. Ang gusto niya kasi tabasin dito yung Kung sa akin lang parang masagwa tingnan, pero dahil gusto ng may-ari, susundin natin. So kung tatabasin yan dito, yan, tika lang. Tapos nahanap ko na yung mic, kaya lang nung tinisting ko, walang echo. Tingnan nyo. Hello, sound check, sound test. Hello. Mangyari mga boss, wala talaga siyang echo, kaya nakagitna naman yung volume, yan, nakapanggitna naman lahat yan. Dapat meron ng echo yan. Pati yung echo dito sa kinabitan natin, meron. Tas saan ba tayo magto-troubleshoot yan? Dito tayo magto-troubleshoot sa echo board. Kakalasin ko uli, tapos titingnan ko kung ano nangyari. Okay mga boss, so wala pa rin siyang Hello, sound check. Tapos pag nilipat ko dito sa kabila, meron na. Hello. Kabila.
Hello, hello, hello. So wala pa rin siya. Ang possible na suspect ko dyan, itong switch. Kasi ito yan yung switch siyang ano, para sa stereo or mono. Tapos may balance ba to? Yung ano niya, yan. So try natin mga boss, try natin. Balitaan ko kayo kung ano mangyari. Okay, update mga boss. Ayan, ikabit na natin yung Bluetooth. May sarili pong power supply yan. Ayan, 5 volts na power supply. Then yung mic, tama nga yung ano natin, yung switch. Kaya pala sa isang channel wala kasi sira yung switch. Tingnan natin. Hello, mic test. Hello, hello. Lipat natin dito sa ano, sa kabila. Ay, natanggal. Yung ano lang tayo dito, wala tayong pamalit eh. Wala akong stock na ganito terminal. Kaya yung baba wala. Hello, hello. Mic test. Hello, hello. So ayos na mga boss, tumutunog naman to. Tinisting ko na sa Bluetooth. Wala akong pantisting ngayon na extra na cellphone, kaya di natin matitisting. Pero kanina tinisting ko na to. So hanggang dito na lang siguro yung video natin para sa ano na to, para sa amplifier na to. Yung kaha siguro yung may-ari lang magpintura.